Good evening guys, ngayon ay magbabahagi tayo ng ating konting kaalaman na atin pong natututunan sa paggawa ng battery ng DJI Phantom. Kasi karaniwan na problema ng mga DJI Phantom owner ay itong kanilang battery na bigla na lang nawawala yung ilaw, hindi nagcha-charge, kaya kung nagbi-blink akala mo naman ay nagcha-charge na hindi naman pala. Yung iba ay nakukuha lang sa sa calibration, kinakalibrate nila yung iba at balik naman sa normal. Pero karaniwan talaga sa problema ng battery ng Phantom, ito talaga ang issue ng problema battery ng Phantom. Ang problema talaga ay dito sa pinakaloob ng battery nito. Minsan sa kanyang board may natatanggal, cold solder, or kaya may na-disconnect, kaya yung MOSFET niya. Pero sa karaniwan sa na-encounter natin ay pinaka-cell talaga niya. Ang battery kasi ng Phantom, ng DJI Phantom, ay may apat na cell sa loob, apat na baterya na nakaseries siya. Ang bawat baterya niya ay dinidivide siya. Bawat isa ay may 4 volts or 3.7 to 4.3 volts bawat isa. So ito yun siya. Apat to sila. So ang bawat isa nito ay may mayroong rating na 3.7 volts. Kung yung i-charge, if fully charge mo, pupunta siya sa tatakbo siya ng 4.3 volts sa kabuuan pag na-fully charge siya. So ito siya, apat siya. Ito yung loob ng battery. Ito yung hindi nasira. Okay pa to. Kaya may dalawa akong battery na ginagawa natin na nasira, hindi na nagcha-charge, sayang, bago pa. Yun yung dalawa. Ang ginawa natin pala ay binuksan natin yung battery nito. Mahirap nga lang siyang tanggalin, mahirap siyang buksan kasi masyadong madikit yung pagkakagawa. Mahirap siyang buksan. Minsan din natin naiiwasan na mag-crack yung palibot niya. Minsan kasi pagka binubuksan natin to, napaka-risky kasi alam mo na, pagka natatamaan mo yung battery, lalo na ito sa ilalim, natamaan mo to at magka-create kasi ito ng spark. Posibleng magliyab pagka hindi marunong yung nabukas ng baterya. So sa mga hindi alam o hindi marunong sa kalakaran sa electronics, o kaya walang alam o walang knowledge sa electronics, lalo na sa mga battery, lalo na sa ganitong klaseng battery, ay wag nyo na lang gawin. Baka madisgrasya pa kayo, mapahaba kayo. Pagawa nyo na lang sa marunong. So ito yung laman ng loob ng DJI Phantom 3 standard. Binuksan nga natin, dahan-dahan nating binaklas ang mga palibot nito. Binaklas natin. Ito siya, ito yung shell niya. Dahan-dahan nating binuksan para maisalba pa natin, maibalik pa natin ng maayos yung mga battery ang ating natanggal. So ito ginawa natin ay tinanggal natin to. Ito yung pinaka-board niya. Ito siya, dito to nakalagay sa pinaka ibabaw sa bahaging ito.
Ito siya. Ito yung mga ilaw niya. Yung mga ilaw na nandito. 1, 2, 3, 4. Panlima yung switch button. Yung power on. Ito siya. Ito yun. 1, 2, 3, 4. Yung switch button. Ito yung ilaw sa switch button sa power on and off. So ito yung pinakaibabaw bahagi. Pinakaibabaw ito, kaganyan yan. Yan. So tinanggal natin to siya. Disconnect natin mula doon sa kanyang ito kasi siya at ito magkadugtong to siya. Magkadugtong to yung port na to papunta to dito sa ito siya, papunta to dito sa terminal naman dito sa battery. Tapos may dalawang wire pa, may dalawang wire na ito siya. Sensor sa heat sensor to siya. Pagka na feel ng smart board na nag-iinit yung battery, nagkusa itong nagsha-shut off. Ito ang dahilan kaya nagsha-shut down itong board na to. Nagsha-shut down siya, na automatic off siya. Nagpo-protect yung niya, yung MOSFET. Kasi ang isang battery nito ay sira, umiinit siya tapos lumulubo. Tinest natin maraming beses, tinest natin sa pamamagitan ng ating multimeter. Tinest natin at sinaksak pa natin doon sa smart charger natin, pero hindi siya nalagyan ng laman, hindi siya nagkabultahe, lumubo lang siya tapos uminit. Kaya ito ang dahilan kaya nasira o hindi na gumana ang charger na ito. Hindi na siya gumana, automatic off siya, nagsi-shut off siya kasi nasisense nung sensor ang init, nasisense nung sensor ang init ng battery, kaya automatically mag-turn off talaga siya. Kaya ang ginawa natin ay tinanggal natin siya dito, tinanggal natin siya sa grupo, hiniwalay natin siya kasi sira to. Gagawin natin, papalitan natin to ng iba kasi may mga battery din ako dyan na hindi na nagagamit. Tinest natin yung ang status ng mga battery, okay pa naman. So kung atin pong ititest ang battery ito, ay makikita natin sa ating multimeter. Kita natin pagka ititest natin ang positive. Halimbawa ito siya, itong bakante dito siya nakadugtong dati. So tinanggal natin kanina, nilagari natin. Kaya ito nga, ngayon subukan natin i-test yung mga battery na iwan. I-test natin kung okay pa ba. So simula tayo dito sa isang battery. Meron siyang 4.7 volts. 4.7 volts. So mayroon pang laman ang battery ito. Itong kasunod. Itong isa naman nakaseries siya, so dito ang isa positive, tapos dito isa negative. Meron ding 4.5 volts. So mayroong laman ang battery ito. Ang pangalawa. Ang pangatlo naman, so dito naman yung positive niya. Ito magsisimula. So mayroon ding 4.7 volts. So ibig sabihin, ang tatlong battery ito ay fully charged. May laman ang loob nito. Ito naman, kung atin pong ititest ang battery ito, kung ititest natin siya separately,
Wala siyang laman. Zero talaga siya. Actually, wala siyang nare-read na voltahe. Wala. Magiging pupunta sa ohms yung ano. Tsaka pag i-charge mo to, ang battery ito, ay gaya ng sinabi ko, ay lumulubo siya. Lumulubo tapos umiinit. Nakakatakot, baka biglang magliyab. Kasi kung i-dispose mo ito, talagang proper disposal talaga. Hindi mo basta-bastang itapon to na basta-basta na lang, kasi delikado to. Delikado. Proper disposal talaga to. So, ang gagawin natin ay papalitan natin to para muling gumana yung battery natin. Tapos pagkatapos nating palitan ng isang battery, idikit natin pabalik, o idikit natin, ilagay natin yung bagong nating ipapalit. Pagkatapos nating maidikit yung bago nating ipapalit, ay charge ko pa doon sa labas. Ibabalik natin tong mainboard nya doon sa ibabaw ng battery dito. Babalik natin. So, ang gagawin natin pala pagka ganun ang problema ng battery natin sa Phantom. Kasi yung iba ay sayang yung mga battery na ginagamit nila pagka laman nila, kikita nila yung kanilang battery na hindi na gumagana, ay tinatapon na lang o kaya bibili ng panibago. So yung iba ay hindi na nagsasayang ng panahon o oras pa na ayusin, kasi di man din nila alam, hindi sila marunong. Wala ding masyadong gumagawa ng mga ganitong battery ng drone, ng DJI Phantom. Kaya bumibili yung iba ng bago, pero sa totoo lang, pagka marunong lang, pagka may alam yung tao na titingin sa battery, ay pwede pang ma-fix. Gaya natin, medyo may alam tayo sa electronics, may konti tayong kaalaman. Ginagawa natin ay tinotroubleshoot natin, kasi pwede pa namang palitan. Mahal din to mahal. Abot yata to ng 4 or 5K ang battery ng DJI Phantom smart battery. So pagka ganon, tip ko lang sa inyo, pagka gumagawa kayo ng battery, ang idea na ititip ko sa inyo ay isa-isa ninyong ititest ang kada battery. So apat to sila. Pagkatapos yung buksan yung battery, isa-isahin nyo, itest nyo isa-isang terminal. Nakaseries kasi ito siya. Pwede nyong tanggalin isa-isa, o kaya itest nyo lang yung mga kabilang dulo, positive, negative, kung mayroon ng voltahe sa kada battery. So pagka yung isa wala, o missing yung voltahe, yung isa, pagka nasira tong isa, wala talaga, hindi na magpa-function, magmamalfunction talaga yung battery, yung smart battery ng DJI Phantom. So ito ang kadalasan, kailangan isa-isahin mong i-charge gamit ang smart charger. Advice ko lang din, for safety lang, pwede din namang yung karaniwang charger DIY, o kaya yung mga charger na may rotary, yung may 3 volts, 4.5 volts, 6 volts, 9 volts, 7.5 volts, 12 volts. Pwede yung gano'n, pwede din yun yung gamitin yun. Pero more safer talaga kung ang gagamitin ninyo ay yung smart charger. Marami yan sa online. Kasi kung smart charger, kasi pagka nagka-problema sa battery na sinacharge mo, kaya umiinit siya, kusang magdi-disconnect yung charger. Kusa siyang, pag nasisense yung mayroong something na problema sa kanyang sinacharge na battery, magdi-disconnect siya, hindi siya tutuloy. So safe yung charger na ganon. Yun ang advice ko lang, na para safe, para sa safety na rin, para sa safety. Kasi may beeper yun,
magbibip yun siya pagka hindi siya nagtuloy o kaya nakakat yung charging niya, ongoing charging, nagkakat siya. Makikita nyo rin, may screen kasi yun doon kasi sa labas, hindi may sinacharge ako, papakita ko sa inyo sa sunod nating vlog. May screen kasi yun, makikita mo kung ilang oras pa o ilang panahon pa ang iyong hihintayin bago siya mapuno. So from, halimbawa kung isi-set mo sa 2 amps, so pag nag-start ka ng charging ay bababa yun siya 1.9, 1.8, 1.76, 1.5 hanggang sa point na lang 0.5, 0.4, 0.3 hanggang sa masiro na yun, puno na yun, magkakat na siya, magsisiro na siya. So yun lang, no. Sa sunod nating vlog ay babahagi natin ang dagdag pang kaalaman sa battery, na smart battery ng DJI Phantom. Marami pa rin naman siguro gumagamit ng DJI Phantom na drone, na quadcopter. Kaya yung mga battery nyo, kung meron pa kayong DJI Phantom standard to professional, ay huwag nyo itapon yung battery. Kung malapit kayo sa akin, dalhin nyo sa akin at gagawin natin, hanapan natin ang paraan, o kaya maghanap tayo ng pwede pang mapakinabangan na battery. So susunod nating vlog, papakita natin ang ginawa natin, yung i-charge nating battery ng lumang battery na ilalagay natin dito, idadagdag natin dito para makumpleto na at babalik na siya sa normal. Ito siya, yung isa may nagawa na ako pala na doon sa labas, nganong balik na sa normal. Pag nung i-charge natin ulit, okay na siya, gumana na yung niya, yung running light niya sa charging indicator. Okay na siya, gumagana na siya. Tapos nung isaksak natin sa drone, balik sa normal na siya. Nung tingnan natin doon sa monitor, doon sa cellphone, habang nakakonect siya sa controller, ay nakikita natin yung percentage ng battery ay normal na siya, balance na siya. So malaki ang may tutulong, no, pag alam mo, marunong kang gumawa, may alam ka sa electronics, may alam ka sa technical, lalo na sa pag butingting ng mga parts. Paalala lang sa mga baguhan, huwag niyong gayahin lalo na pag walang alam, huwag niyong galawin o gayahin ang mga ganitong klaseng battery, kasi nagkukos ito ng sunog pag mali, o kaya mali ang pagkakahandle mo nito, o kaya nabutasan mo ito at na kiskis, o kaya basta mali ang pagkakahandle mo, pagkakagawa, kakatanggal, o kaya ano pa man, ay siguradong magkukos yan ng spark. Marami ng mga insidente na nasunog yung battery. For safety lang, advice lang, huwag niyong pakialaman ng battery nito. Kung wala kayong alam, ay pagkatiwala nyo na lang sa may alam, doon sa marunong. Yun lang po, salamat po ng marami.